So ang range test natin dun sa tuktok ng bundok na yun, yung may grotto sa ibabaw, dun tayo magpapalipad. Range test na tayo. Dito tayo sa may pier na Magallanes, Sorsogon. So pupuntahan natin yung tuktok ng bundok na tinuro kanina, yung may grotto sa ibabaw. Try natin kung makikita dito sa drone natin. Sa right side, yan ang Tinacos Island dito sa Magallanes, Sorsogon. Kailangan natin tumaas kasi para mas maganda yung signal. Habang lumalayo yung drone, kailangan kasi mas mataas yung lipad para walang sagabal sa signal. Max altitude reached. Yun, 110 meters yung sinet up ko sa maximum altitude. Yung max altitude natin ay 110 meters. Yung range 550 meters. So straight lang natin to kasi ang gusto ko makita natin yung pinakatuktok, kasi dapat pupuntahan ko yan, pero sabi ko ano ko muna yung drone, i-set ko muna yung drone, papuntahin muna natin doon. Tapos pag nakita natin yung tuktok, puntahan natin ang personal. Sabi kasi ng tito ko maganda raw yung view dito sa tuktok, pero try natin kung aabot yung drone natin kasi napakaganda ng panahon. Yan ang kalmada, kitang kita sa ng dagat. So minsan kung may makikita kayong mga parang mga nagiging ulap dito sa screen, sa mga beginner ko dyan ng mga kaibigan na nagpapalipad ng drone, natural yan. Kasi minsan kung medyo humihina yung signal, nagkakaroon ng mga parang ulap dyan sa may screen, parang usok. 91% yung battery, 1.2 kilometers yung range ng drone natin, 1.3. Yung max altitude na settings ko ay 110 meters. Meters yung 90% yung battery. .5 kilometers, 1.6. Pag tiningnan nyo yung dagat, parang salamin, parang hindi gumagalaw yung drone dahil kalmada. Dito sa left side, sa baba, yung araw, yan yung drone, yan yung direction niya kung saan siya nakaharap. Pag tinignan natin dito, ayan mismo yung home point. Pag sinum out natin, dyan siya galing, yung letter H, yan yung home point. Kilometers. Tapos yung signal natin 4 bars, color white. 32 yung satellite na connected. So bago kayo magpalipad, huwag niyong kalimutan na mag-calibrate lagi ng compass. Napaka-importante niyan. Ako kada lipad ng drone ko, lagi ako nagka-calibrate. So ayan, nag-color orange yung natin, yung signal. So ibig sabihin, yung orientation ng remote control kailangan yung galawin na mahanap nyo yung pinakatamang orientation. Ayan, na 4 bars na. Minsan kasi sa orientation lang kaya humihina yung signal. So dapat nakaharap sa drone, tapos try nyo galaw-galawin yung remote nyo na mahanap nyo yung saktong orientation. Makikita nyo kasi dumadagdag yung signal. Medyo maingay dito kasi maraming dumadaan ng mga bangka. Nandito tayo sa may pier.
Range 3 kilometers. 84% yung battery. Ayun, nag 83%. Yung signal nag 3 bars, nag color orange. So yan, sa mga range na ganyan, mga 3 kilometers natural yan, biglang bumababa yung signal, tapos bumabalik naman. Basta kailangan yung galawin yung remote controller para mahanap nyo yung pinakamagandang orientation para sa drone at sa remote control. So preheat natin pakaliwa kasi nandito sa eto, teka lang range 3.4 kilometers. 82% yung battery. Yun, nag 81%. Tapos bumalik sa 4 bars yung signal natin, color white. 31, 32, yan, pabago-bago minsan nagiging 31, minsan nagiging 32 yung satellite na connected, pero safe yan kasi marami yung satellite na connected sa kanya. Tapos huwag kayong magpapalipad, huwag kayong mag take off or huwag kayong mag long range na hindi pa recorded yung home point, para kung sakaling mawala ng signal yung drone, automatic babalik siya dun sa home point. Eto, malapit na. Ayun, 4 kilometers. 4 kilometers yung distance, yung range ng drone natin ay 4 kilometers. So ibig sabihin mga 5 kilometers yung distance nito galing dito sa pier. Gusto ko kasi makita yung pinakatuktok. Hindi naman natin lalapitan, pero yung kahit papano makita natin yung pinakatuktok kasi yan grotto, tapos sa baba magandang paliguan. Sakop yata ng Castilla Sorsogon. 4.4 kilometers. Gusto ko kasing puntahan to ng actual mismo. Ayun na. Ang altitude natin 119 meters. Tapos yung range natin 4.6 kilometers. Ayun, nagto 2 bars yung signal natin. Ito pala yun. So hanggang dito lang tayo, hindi na tayo lalapit dyan. Tapos zoom in ko na lang. Ayan pala yan ang sunod na destination natin. So dahil nakita ko na kung ano yung itsura ng sinasabing grotto dito sa ibabaw, meron na tayong idea para puntahan ito. So hindi ko alam kung anong barangay nagsakop nito, kasi sa pagkakaalam ko Castilla Sorsogon. So Return to home. return to home na tayo. So ayan, 4.7 kilometers. Tapos ang natin, ang babalikan, ang layo pa. So ilagay ko na lang sa screen kung ilan yung maximum na range natin kanina bago tayo nag-return to home. 4.5 kilometers, ang layo rin pala So dito sa mga ganitong sitwasyon, sa ganyan kalayo, natural yung nagiging color orange yung signal kasi napakalayo naman minsan 3 bars, 2 bars, kung may pagkakataon pang nawawala. Depende kasi sa orientation ng drone tapos ng remote control. Ngayon, kung hindi nyo maitatama yung orientation ng remote, minsan mga 2 kilometers pa lang, kumbaga color red na yung signal. Minsan nagiging 1 bar, kulay pula, ganyan. Kaya dapat alam nyo yung orientation ng remote papunta sa drone, kasi isa rin yan sa sikreto pag naglo-long range. Tapos isa rin sa mga kailangan yung altitude. Habang lumalayo yung drone, dapat may saktong altitude para kumbaga hindi magkaroon ng masyadong interference. Sa mga ganito kasi, ang DJI Mini 3 kasi
ang video transmission system niyan naka DJI O2 pa lang siya, kaya medyo hindi siya katulad ng mga naka DJI O4, katulad ng DJI Air 3S na kahit mababa yung altitude tumatagos yung signal dahil naka DJI O4 sila. Ito kasing DJI Mini 3 naka DJI O2 yung video transmission system, kaya kailangan mataas yung altitude niya para hindi magkaroon ng problema sa signal. So ganyan, no. Kanina nag 110 meters tayo, tapos nagdagdag ako ng altitude, ginawa kong 119 meters. So ayan, 3.4 kilometers na lang pabalik. Pinalipad ko talaga yung drone kasi matagal ko nang tinitingnan yan, yung grotto. Sabi ko, gusto ko makita ko muna sa drone. Tapos pag napunta ng drone natin, sa sunod tayo naman ang pupunta. Importante nakita ko lang yung pinakatuktok. Sa pagkakaalam ko, sakop yan ng Castillas of Sugon. So ang range natin 3 kilometers. Yun 2.9. Malapit na. So yung sa right side, yan ang Bagatao Island. At medyo nakikita dito yung seawall ng Barangay Biga. Yung naririnig yung beat, naka ano kasi yan, naka auto RTH, kaya naririnig nyo yung beat ng remote. Tapos yung sa right side natin, yan naman ang Tinacos Island, Castilla. Pabalik na 2.5 kilometers. Yung battery percentage niya 66%. Tapos yung satellite na connected 32. Yung signal naman 3 bars, color orange. Yun, nag 4 bars. Depende kasi sa orientation talaga ng remote. So 2.2 kilometers na lang pabalik. Konti na lang. 65%. So nag RTH na tayo pagkatapos nating makita yung pinakatuktok dun sa grotto. Yun lang naman ang purpose ko, yung makita yung pinakatuktok para may idea tayo kung saan tayo dadaan pag pumunta tayo dyan. Range 2 kilometers. Malapit na. Rayong pa yan. Ito ang pinadumang ko to na tuktok na ito sa may grotto. Ito, tigiling ko lang ano talaga, tamadihan kami. Medyo maingay dito kasi may ano, ano yan? Yung heavy equipment. Ay ma, ano ka? O sige lang. Walang problema. Sige lang, okay lang. Natural an. Okay, 1.6 kilometers yung range. 63% yung battery. Lapit na. 1.5. Dito sa right side natin, yan ang Bagatao Island. Tapos medyo nakikita yung ano, medyo tanaw dito yung kabahayan ng tinatawag nilang Sitio Barayong ng Barangay Biga. Tapos dito sa gitna ng screen natin sa banda baba, yung may hugis puso, kung tawagin naman dito sa amin ay bunuan. Tapos etong natatanaw dito sa center ng screen natin, yan naman ang sentro ng Magallanes, yung pier site na Magallanes Sorsogon. So ganito yung naging ano ko, hindi siya naka portrait kasi pang YouTube. Sa YouTube ko to i-upload, pero upload ko na rin sa Facebook para kasi ito sa mga kaibigan ko mga beginner. So nagpaliwanag tayo habang lumilipad yung drone natin para yung mga kaibigan natin mga beginner magkaroon din sila ng idea. Basta bago kayo mag take off, huwag kayong makalimot na mag compass calibrate. Tapos pag take off nyo, hintayin nyo munang ma-record nya yung home point. Pag recorded na, pwede na kayo mag take off, pwede na kayo mag long range.
kung gusto niya mag long range. Basta bago lumipad, calibrate muna, set nyo yung RTH altitude, tapos hintayin yung ma-record yung home point. Pag recorded na, pwede na kayo mag long range. Huwag kayong mag take off na hindi pa recorded yung home point, delikado yan. Eto na. So isa rin sa mga kailangan gawin pag nag long range, altitude ang pinaka-importante. Kasi habang lumalayo yung drone, kailangan ng altitude. Kasi pag mababa, gaya nitong DJI Mini 3 na naka DJI 02 video transmission, kailangan niya nakaangat. Hindi katulad ng mga naka DJI 04 na kahit mababa yung altitude, tumatagos yung signal. Kayang mag-penetrate ng signal. Sa mga DJI Mini 3, kailangan niya mga 120 meters pag nag-long range. So nandito na. So hintayin na natin. Hindi ko nagagalawin yung stick. Hintayin natin siya mag-landing. Dito tayo nag-landing sa may, ay dito tayo nag-take off sa may pier site. Landing. Ang range natin kanina 4.7 kilometers. Pinuntahan natin yung grotto. Hindi ko na ginagalaw yung ano, yung stick. Hinahayaan ko lang na mag auto landing yung drone natin. Altitude 50 meters. Ayan, pababa na yung drone natin. Hinahayaan ko na lang na mag auto landing. So first time natin ipapalanding dito. Hindi ko na siya hawakan. Try natin. First time kong ipapalanding na hindi ko sasaluhin. Ayan ah. Hindi natin gagalawin yung controller. Ayun. Good. So ito na siya, naka-landing na. Battery niya 54%. So ayan, safe yung long range natin, long range test.